makita yung pag-usod ng mga hamog. Google Maps. Ano ba naman yan? Saan mo ko dinadala? Grabe guys, oh, ang ganda. Sana umabot tayo, medyo nagkakahamog-hamog na oh. Ito na yung tinatawag na bitukang manok. So yung guys, 12:52 AM na ng umaga. Dapat ang alis namin is mga alas 2 or alas 3 pa ng umaga para hapon ang dating namin doon. Kaya lang di na kami makatulog. Kaya pagdesisyonan na lumarga na kami ngayon. Ganon din naman sayang din yung oras. Hindi ko alam kung ano mga mapupuntahan namin doon, pero may target ako. Ayun, nasabi ko na rin naman sa kanila na gusto kong puntahan yung Kamalig Bypass Road at saka Kagsawa Ruins. Yang dalawang yan yung pinaka-target ko talaga. And syempre pagdating doon baka may iba pang mga gustong puntahan tong mga kasama ko. Tingnan na lang natin. Bali ang oras ngayon is 1:34 ng umaga. Paalis pa lang kami dito sa Pasay. Estimated na oras is 11 hours hanggang doon sa may Tabaco. Yun, sa may Tabaco kami tutuloy. Actually dapat mga alas 2 or alas 4 pa ang alis namin hindi lang kami makatulog, puro excited din sa biyahe, kaya napagdesisyonan na umalis na ng gantong oras. Tulad din ng lagi natin ginagawa pag nabiyahe tayo na malayo, kukumputin din natin lahat ng mga magagastos nating gasolina. Tulad nga sabi ko sa iba kong vlog, gasolina lang ang kukumputin natin, gawa ng hindi naman tayo pare-parehas ng mga gastos tulad ng mga lakas sa pagkain, sa mga tutuluyan, mga ganyan. Kaya gasolina lang. Andito pa kami sa Pasay, hindi pa kami nakakalayo. Naliligaw na agad kami. Nagkamali kami ng pasok, yung papasukan namin, hindi ko sure, parang expressway yata yung paahon nun, ewan ko. Pero ngayon, eto, tinuro naman sa amin kung paano lumabas. Okay na po yan. First gas natin is 179 full tank. May natira pa kaninang mga kalahating tangke nung nasa Pasay pa kami. Dito na ako inabot ng ubos ng gas sa may bandang Binyan, Laguna. Yan, nasa may Binyan, Laguna na kami. Gantong oras ang kasarapan talaga magbiyahe. Gawa ng, yan nga, hindi siya mainit. Ay kalamig din kakapasok lang namin ng Quezon Province. Kakalagpas lang namin doon sa may arko ng Quezon Province. Lamig, grabe. Ganitong oras, puro truck na makakasabay nyo. Kaya napakahalaga ng reflectorized vest for safety rin yun ng driver syempre. Welcome to Municipal of Candelaria. Ang oras ngayon is 4:45 AM. Yan, papasok pa lang kami dito sa may Municipality of Candelaria. Mahaba-haba pang biyahe to. Medyo lumiliwanag na yung kalangitan. Ang oras na kasi ngayon is 5:12 AM na. And yun, antok na ako. Kakausapin ko lang yung mga kasama ko na pahinga muna kami. Idlip muna ako kahit mga 30 minutes or isang oras. Lumiliwanag na, medyo nawala antok ko nung nakita ko yung liwanag. Siguro maya na lang kami magpapahinga, na wala naman yung antok ko Pag hindi na talaga kaya yan, titigil na talaga kami. Thank you po. Second gas natin, nagpakarga lang ako ng 50 at wala silang regular, premium lang ang meron, yung kulay red. Sa Petron talaga ako nagpapagas, baka kasi wala na akong madaan ng gasolinahan gawa ng bundok na to. Ayun, inabot na rin kami ng malakas na ulan. Papatila muna kami dito, papahinga na rin, tama-tama. Andito na naman tayo sa mga part na puro bundok yung nakikita natin. Ang presko ng hangin nawalan na ng antok, nakapagpahinga naman kahit papano. Hindi nga lang katagalan, sigurado papahinga ulit mamaya, pero at least makakalayo-layo na kami nito. Ito yung mahirap pag nakamotor ka tapos biglang umulan tapos bumiyahe ulit kayo. Yung mga dumi na nanggagaling sa sasakyan nyo, sasakyan sa unahan, nasasalo nyo. Sulit yung bangkingan dito. Di lang tayo makabangking na sobra gawa ng
madulas yung gulong ko. Nararamdaman ko dumudulas siya eh. Ganda oh, tapos naka-espalto pa. Nakaka 110 tayo dito oh. Mukhang malayo-layo pa tong bundok, kaya dito na ako nagpa full tank 170. Mahirap na, baka sa daan pa abutin ng ano empty, kaya nagsigurado na ako. R15 gaming na naman. Dito pre. Nasa akin pala Google Map. Hindi kami nakadaan pala sa Bitukang Manok. Tinanong namin sa kabila pala dapat kami dumaan, eh mali yung pinasukan namin. Pero same lang din naman ng lalabasan, kaya lang yun nga lang, hindi namin siya nadaanan. Andito na kami sa Gumaca, Quezon. Yan, may nakita akong signage doon na nagsasabing Gumaca, Quezon na daw itong part na to. Ang lalaki na truck. Kakapasok lang namin dito sa Calawag, Quezon. Ayan, kakalagpas lang namin sa Arco. Inabot na kami ng 9:10 bago kami nakarating dito. Pangit lang ng kalsada sa may banda dito. Tumigil muna ulit kami dito sa may Calawag, Quezon. Kumain yung mga kasama. 10:05 na ng umaga. Baka makarating kami doon, estimated namin mga 3 or 4. Nandito na tayo sa boundary ng Bicol. Albay sa Diyos, Albay sa Bayan. Gateway to Bicolandia. Hindi ko alam kung na-misunderstand ko lang yung Arco kanina, na yung akala ko boundary na ng Bicol. Kasi ngayon may mga nakita ko na nakapaskil Tagkawayan, Quezon. So ibig sabihin hindi pa pala siya totally Bicol, kasi may Tagkawayan, Quezon pa ako nadaanan eh. Correct me na lang if I wrong, kasi bago lang din kasi ako dito sa lugar na to. And syempre gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang boundary ng Bicol. Nalito lang siguro ako gawa ng nakalagay kasi doon sa Arco eh, Bicolania. Medyo naguluhan ako doon Tumagal din pala oras namin gawa ng pag umuulan, syempre sumisilong kami. Nagpagas ako kanina. Pinicturean ko naman, i-attach ko na lang dito sa video. Kanina kasi sobrang lakas ng ulan and yun, hindi ako makapag video. Baka mamaya ganun ulit, kasi ngayon umaambon na naman. Kung sakali man na magpagas ulit ako, i-attach ko na lang ulit. Ito guys, may paskil, may naka-signboard dito, papuntang Naga, papuntang Camarines. Dito kami lumiko sa may papuntang Naga tsaka sa may papuntang Camarines. Dito na ulit nagkaroon ng Petron. Napakalayo nung huling Petron na nadaan namin. Kaya lang naman sa Petron ako nagpapagas, mayroon kasi akong card, sayang naman yung points. Pag tingin ko namang malayo pa yung mga sunod na gas station, di na ako nagdadalawang isip. Syempre pino-full tank ko na. Kahit saan ako tumingin, puro bundok na yun nasa paligid, pero hindi ko pa nakikita yung bulkang mayon. So possible malayo pa kami. Dito pa kami ngayon sa Pulangge, and
Nagtanong-tanong ako dito kung malayo pa ba yung pupuntahan namin, which is yung Tabaco. Eh sabi, halos may 1 oras pa daw na biyahe. Hindi na ako nakapag-video kanina gawa ng umulan nga, yung sabi ko nga kanina. Tapos yun, nagpagas ulit ako gawa ng malayo pala, akala ko malapit pa kanina. I-attach ko na lang ulit kung yung picture kung magkano yung pinagas ko. Ito na yung second day ko dito sa Albay. 5:06 pa lang ng umaga. Pupunta ako ngayon ng Kamalig Bypass Road tsaka Kagsawa Ruins. Ako lang muna mag-isa gawa ng mga nagpapahinga pa yung mga kasama ko. Hindi ko alam kung babalik pa kami dun mamaya. Ang gusto ko lang sana makita yung mayon ng pasikat pa lang ang araw. Kaya pupunta ako dun kahit mag-isa muna. Ang estimated na biyahe papunta dun is 48 minutes halos. Sabihin natin mga 1 oras siguro. Kaya medyo inagahan ko para sakto lang ang dating ko dun. Good morning guys. Pupunta na ako ngayon sa Kamalig Bypass Road. Inabot ako ng 5:18 AM na. Medyo natagalan lang din ako gawa ng hindi ko mapin yung location ng tinutuloyan namin. Para makabalik ako doon kaagad. Hindi na rin pala ako nakapag-video kagabi. Lumakas na naman yung ulan, so hindi na naman ako nakapag-video. Waterproof naman tong camera natin, pero medyo pricey rin kasi, kaya mas maigi na rin yung Shure. Kaya nung lumakas ang ulan, tinanggal ko na siya sa helmet ko. Wait, may nakita akong mukhang magandang spot. Try ko daanan. Para din siyang bypass road, or kahit siguro dito na pala ako. Kasi ang bala ko lang sa may bypass road is makita ng ganto yung nakikita ko sa Kamalig. Nakikita ko lang sa mga videos. Ganto yung itsura niya. So hindi na ako pupunta doon kasi meron naman pala dito. Nadaanan ko lang siya Tapos yun, kaya ako gusto sana pumunta doon gawa ng yung ganto niya, kitang kita yung buong mayon. Tapos dito pala makikita rin. Kukuha lang ako ng mga ilang shots. Magta timelapse din ako para hanggang sa sumikat yung araw. Nag-set up na ako ng timelapse. Ayan. Hihintayin ko lang to hanggang sa tumaas yung araw. Napakabait sa atin ng mayon. Sabi kasi nila, kadalasan ang mayon is may hamog. Minsan nadadat na nila may hamog daw dun sa ibabaw. So hindi nila nakikita yung pinakatuktok. Minsan yung buong paligid. Gaya kahapon nung pumunta kami dito, talagang as in napakalabo. Talagang puro hamog, or siguro dahil maulan kahapon. Pero ngayon tignan nyo naman guys. Kitang kita walang kahamog-hamog hanggang pinakataas. After dito, pupunta ako ng Kagsawa Ruins, kung saan yun yung mga nakikita natin sa libro simula nung pagkabata nung nag-aaral tayo. Part siya ng history ng Mayon Volcano kasi lumubog daw yung simbahan na yun dahil sa pagsabog nitong Mayon dati. Siyempre kasama na siya sa history, kaya gusto natin makita yung personal. Yan. Kung mapapansin nyo, medyo unti-unti na siyang binabalot ng hamog yung ibabaw. Tama-tama lang yung punta natin kanina. Nakapag timelapse tayo. Ang oras na ngayon is 6:15. Siguro bago mga 6:30 to 7, baka balot na yung ibabaw niyan. Kaya tama-tama lang na gantong oras ang punta natin. Papunta na ako ngayon sa Kagsawa Ruins. Mula dun sa tinambayan ko, yung nadaanan ko is 49 minutes ang magiging biyahe ko. Grabe guys, ang ganda. Sana umabot tayo, medyo nagkakahamog-hamog na Google Maps, ano ba naman yan? Saan mo ko dinadala? Putikan Dinala niya ako sa shortcut. Pero mukhang mas mapapatagal ako dito.
Sigurado naman may kalsada rin to sa dulo. Tatanong na lang ako kung daan ba talaga to. 23 minutes na lang naman eh. Hindi na ako dito dadaan, mamaya highway na lang ako. Sir, tatanong lang po. Sir, may daan po ba dito papuntang Cagsawa Ruins? Diretso lang po dito? Okay. Eto po mismo? Highway po. Sige po. Salamat po. Okay po. Salamat po. Kakatuwa yung mga salita nila dito. Yung iba parang may halong Bisaya. Yun, may kalsada na. Kala ko malayo pa to eh. Konti lang naman pala. Ito lang kasi yung daan na pinakamalapit. Kaya ito yung sinunod ko. Sa halip na mas mapalapit, mukhang napalayo palalo. Ay hindi, napatagal palalo. Putikan na naman. Pero yan o, daming bakas ng gulong. So marami talaga nadaan ito. Or mga residente lang dito. Oh, may tubig pa. Dito tayo sa medyo mababaw. Yun, may kalsada na ulit. Sana tuloy-tuloy na to. Dito talaga masusubok kung gaano katibay ang suspension nitong motor natin. Malapit-lapit tayo, 15 minutes na lang. Halos puro lubak talaga na daanan natin. Grabe, ang hirap oh. Ahon. Tapos may mga bato-bato pa, dumadaplis gulong ko. Yun, kalsada na rin. Iba yung tinuro ni Google Maps, wala nang kalsada. So pupunta tayo ng highway, babalik tayo. Pero hindi doon sa dinaanan natin kanina. Dito lang may highway na dito sa Bungad. Dito na tayo dadaan. Papasok na tayo ng Cagsawa. Ayan, may nakalagay oh. Welcome to Cagsawa. Ayan, pasok tayo dito. Ay, hindi pa. Ay. Akala ko parking. Pagpasok mo pala may mga mag-aalok na sa'yo ng ganito. Yan, ATV ride. Kaya hindi ba napapasok ang motor kahit hanggang dyan sa Bungad? Kaya po, kung meron pa pong parking. Kung meron pa pong Parking. papapicture lang po sana dyan sa may ano, kasama yung motor. Bali, paalam na lang kayo dyan. Papaalam na lang. Kaya sa may gate. Sige. Picturean din. Tapos ngayon papark muna ako dyan. Sige po. Paalam na lang. Okay po, thank you po. Nasabi pwede naman daw ipasok yung motor, papaalam lang mamaya. Sa ngayon, pasok muna tayo ng walang motor. Andito na tayo sa Cagsawa. May entrance sila dito. Open daw sila daily 6 AM to 6 PM. Kuya, magkano po entrance? 45. Isa lang po. 45. Salamat po. Bago kayo pumasok dito, may entrance fee. 45 pesos lang naman. Ito na yung Cagsawa Ruins. Lapitan natin. Ayun sa likod niya yung Mount Mayon. Ang ganda oh. Sayang oh, medyo nagkaroon na ng fog yung tuktok. Kanina kasi clear yan. Kukuha lang tayo ng ilang shots dito. Grabe, napakaganda niya. Pinakatuktok na lang ng simbahan yung nakikita ngayon. Tapos nandito sa pinakailalim na to, yan, nandyan yung pinaka simbahan niya. So yun, wala naman pala ako masyadong maiikot dito, kundi ito lang talaga pinaka pinupuntahan dito. Siguro itong mga bato-bato na to, or itong mga nakatayong mga pader na yan, part din siguro to ng simbahan. Silipin natin sa loob. Siguro part nga rin siya ng simbahan. Bali dito, yun lang talaga yung pinaka dinadayo dito, itong lumubog na simbahan. Medyo umiinit-init na rin. 8:16 na ng umaga. Nagta-time lapse lang ako ng video. Ayun, naiwan mag-isa. Nagta-time lapse lang ako para makita yung pag-usod ng mga hamog sa ibabaw ng bulkan. Kahit ito lang yung dinadayo, ang daming tao. Yung ano nila dito, may mga, para mga buhangin.
Kaya siguro sila may mga ino-offer na ATV. Sa lahat ng mga naging rides ko, Albay pa lang ang pinakamalayo kong narating. Halos sinabot kami ng 18 hours sa biyahe. Actually, ano lang talaga dapat 10 hours lang. 10 hours lang talaga ang normally na nagiging biyahe dito ng mga nakamotor. Kaya lang umabot ng ganun. Yung nadaanan namin, lubak-lubak, tapos na-traffic pa kami. Kaya siguro kami umabot ng ganun katagal. Tapos, pag inaanto kami pahinga, kaya yun, umabot talaga ng ganun katagal. Pero ito, sulit naman. Makikita nyo yung dulo, may usok, talagang active na active siya. 8:26 AM na. Ayun. Natakluban na yung Mount Mayon ng ulap. And yun, nakakuha na ako ng mga time-lapse. Simula nung open pa siya, hanggang sa masaraduhan siya ng ulap. Sulit. Pabalik na tayo sa bahay, doon sa tinutuluyan natin. Full tank po, regular. Apo. Unleaded po. Unleaded. Ingat. Ate. Bye-bye po. Ingat ha. Kuya. Bye-bye po. Thank you po. Good morning guys. Pauwi pa lang kami ngayon. Ang oras ngayon is 3:37 AM. Panigurado mas matagal ang magiging biyahe namin. Gawa ng nung papunta kasi puro lusong naman. Ngayon puro paahon. Siguro puputol-putulin ko na lang yung video para makompute lahat-lahat ng nagastos ko sa gasolina. Sa mga patakbo namin mula kahapon hanggang ngayon, sigurado medyo mas malakas ang konsumo gawa ng sagad-sagad yung mga takbo namin. Hindi ako naka-steady dun sa eco mode. May iwan kasi ako ng sobra kung mag-i-steady ako sa eco mode, ang bibilis ng mga kasama ko. Honda Click yung isa, tapos R15 yung isa. Ang titipid na motor nila kahit sagad-sagad yung takbo compare sa motor natin. Okay na sir. Okay na po yan. Dating nyo sir ng tulay. Pinataga na yun. 180 pesos. Medyo sumasama na naman yung panahon. Bukod sa ang lamig ng hangin, tapos umaambon pa ngayon, inabot na rin kami ng liwanag. Okay na po yan. 151 pesos. Dito tayo nagpagas sa may Caltex. Sabi kasi nila may halo daw carbon cleaner ang gasolina dito. Kala ko dito magpagas hanggang makauwi sa amin. Kung may madadaan ng Caltex. Andito pa kami sa Camarines Sur. Nagpahinga lang kami saglit. Napansin ko na yung shock ko sa harapan hindi na pala maganda yung play. Medyo magalit siya. Kaya pala pag lumiliko ako, nararamdaman ko parang gumigewang ako pagka lumiliko. Iwas-iwas na lang ng konti sa mga bangkingan. Saktong liko lang. Kala ko yung gulong ko yung madulas. Nung paalis na kami, pagsakay ko dito, yung laro ng shock niya medyo nanginginig-ginig. Hindi maganda yung play niya. Yun yung nagiging dahilan ng paggewang ko kapag lumiliko. Pag tuwid naman siya, hindi naman nararamdaman. Pagliliko lang talaga. Binubuhay ko tong GoPro kasi nagpagas ako. Hindi siya mabuhay. Sabi ko baka yung battery na ilagay ko is yung nagamit ko na. So tumigil ako para palitan. Pag check ko wala palang battery. Nagpagas ulit ako. Hindi ko nga lang na videohan gawa ng hindi ko nalagyan ng battery yung GoPro. Bali ang presyo nung nagas ko kanina is 183 pesos. Itong daan na to is malapit na sa may papuntang Bitukang Manok. Kung hindi ako nagkakamali parang Atimonan na yata to. Napakadilim siguro dito pag gabi. Ito na yung Atimonan Forest Park. Yan. Ano lang siya, along the highway lang siya. Ito na yung tinatawag na Bitukang Manok. Quezon National Forest Park. Okay na po yan. 161 pesos. $120 pesos.
So yun guys, yun na yung huli kong pagpapagas. Ito total ko na lang kung magkano lahat-lahat yung nagastos ko sa gasolina simula nung papunta hanggang sa pabalik. Dito ko na rin tatapusin tong vlog. Yung biyahe namin pala ay nakakapagod sobra. Sa halip na 10 hours lang yung biyahe, inabot kami ng halos 18 hours mahigit. Gawa ng kalsada, kung maayos sana ang kalsada, kayang-kaya namin yung 10 hours, or yung mga kasama ko kaya kasi malalakas naman yung motor nila. Yung sa atin, malakas din kaya lang hirap siya sa arangkada. Pangduluhan lang talaga siya. Yun, kayang-kaya naman ang motor natin. Stock na stock to. Kahit wala siyang radiator, kayang-kaya. Katawan mo na lang yung susuko kung wala ka sa kondisyon. Laking tulong talaga ng mga nakakabit sa atin gaya ng MDL, charger, gamit na gamit natin. Top box yan. Importante rin yung gulong syempre. Lalo na medyo malulubak yung daan doon. Talagang kapag hindi maganda yung quality ng gulong nyo, talagang possible na dumulas.